Sa papel, nanalo ang Rusya sa digmaang ekonomiya laban sa kanluran. Pagkatapos ng 4 na taon ng pinaka-agresibong mga parusa na naipatupad laban sa isang malaking ekonomiya, nananatiling matatag ang Moscow na may teknikal na lumalagong ekonomiya. Ang ruble ay bumagsak at bumalik sa antas bago ang digmaan. Patuloy namang sinasabi ni Vladimir Putin na panig sa Rusya ang oras. Ngunit may mga bagay na hindi ipinapakita ng papel. Pagsapit ng simula ng 2026, ang likidong reserba sa pondo ng Rusya para sa panahon ng kagipitan, ang National Wealth Fund, na ginawa bilang panangga para sa ganitong uri ng krisis, ay higit sa kalahati na lang ang natira kung bibilangin sa dolyar. Kung ihahambing sa laki ng ekonomiya, ito ay lumiit ng halos 2.4 na beses. At ang deficit sa federal na budget ay lumampas sa opisyal na plano ng halos 5 beses. Hindi yan ang larawan ng bansang nakaangkop. Yan ay bansa na inuubos ang ipon para ituloy ang digmaan at tahimik na umaasang di malalaman ang totoong kalagayan. Ngayon, tayo ang nagko-compute dahil sa ilalim ng tila matatag na ibabaw, may 10 estruktural na kahinaan ang Rusya. Bagamat wala rito ang tiyak na magdulot ng pagbagsak, lahat ay lumalala at ilan ay nagpapatibay pa sa isa't isa. Una, ang budget o ang kakulangan nito. Simulan natin sa pera dahil dito nanggagaling ang lahat. Nung 2021 taon bago ang pananako, umabot sa halos 24% ng federal na budget ng Rusya ang napunta sa depensa at panloob na seguridad. Pagsapit ng 2025, tumaas na ito sa halos 40%. Mahirap matantiya ang bilang dahil lihim ng Rusya ang gastos sa mga proyektong pangdepensa. May ilang source na nagsasabing kasing laki o mas malaki pa ang classified na paggastos kaysa nominal na paggastos. Halimbawa, sa unang 3 quarter pa lang ng 2025, umabot na sa 7 trilyong rubles o humigit kumulang 88 bilyong dolyar ang inilaan para sa mga saradong item ng budget na ito. Iyan ay 39% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ngayon, tingnan natin ang bahagi ng kita kung saan nagkakaproblema ang Russia. Inasahan ng Russia na 70 dolyar bawat bariles ang presyo ng langis sa budget ng 2025. Pero ang totoong average ay 58 dolyar lang. Umasa rin ang gobyerno sa mas mahinang ruble para sa dagdag kita. Pero matatag pa rin ang ruble. Bumaba ng halos 1 kapat taon-taon ang kita sa langis at gas habang tumataas ang gastos. Kaya ginawa ng Moscow ang karaniwang hakbang ng gobyernong nalulubog sa utang. Binago nila ang budget at ginawa pa ito ng 2 beses sa loob ng 1 taon. Lumobo sa 5.6 na trilyong rubles ang deficit. 5 beses ng plano, dagdag pa ang kakulangan sa budget ng rehiyon at pondo para sa pensyon at kalusugan. Kaya umabot sa 8.3 trilyong rubles ang kabuuang butas ng pananalapi ng Rusya. Halos 4% na ng ekonomiya ito. Dahil hindi na makautang sa kanluran, may 2 opsyon ng Kremlin. Mangutang sa loob ng bansa na mataas ang interes o gamitin ang National Wealth Fund. Ginagawa nila pareho. Kalahati na lang ng pondo ang natitira kung babasehan sa dolyar. At yan ay kahit na tumulong ang record high na presyo ng ginto para mapanatili ang halaga nito. Dahil sa masamang sitwasyon, napilitan ng gobyerno na magmungkahi ng bawas sa gastusin ng militar para sa 2026. Sabi ni Sipri, posible pang dagdagan ng budget sa pamamagitan ng pag-amyenda sa hakbang na ito. Lalo lang nitong pinapakita kung bakit nauubusan ng pera ang Russia. Di nito kayang panatilihin ang paglago ng ekonomiya, pero kailangan pa ring maglabas ng mas maraming pera sa militar para hindi magmukhang mahina o subukang umusad. Sa huli, magiging talo talaga ang kalalabasan nito. Pangalawa, ang pagdepende sa China. Ang ikalawang issue ay bahagyang nag-ugat sa una na may kinalaman sa ekonomiya ng Rusya. Dahil sa mga parusa mula Europa, napilitan ng Rusya maghanap ng ibang supplier, kaya naging katuwang nila ang China. Noong 2025, kinuha ng China ang humigit kumulang 30% ng lahat ng inaangkat ng Rusya mula sa 16% bago ang digmaan.
Nag-supply ito ng halos 35% ng inaangkat ng Rusya. Sa mga sektor na nagpapatakbo ng ekonomiyang pangdigmaan, gaya ng makinarya, industrial na kagamitan, at piyesa, umabot na sa 70% ang bahagi ng China. Tingnan lang ang merkado ng sasakyan para makita ang takeover ngayon. Noong 2011, 2% lang ng bagong sasakyan sa Rusya ay mula sa mga tatak ng China. Sa 2025, bahagya ng lampas, kalahati ang bahagi nila. Umalis ang kanlurang tagagawa ng sasakyan. Bumagsak ang produksyon ng Rusya at pinuna ni Beijing ang puwang. Kahit ang National Wealth Fund ay umaasa na sa China dahil 60% ng kanilang liquid reserves ay Chinese yuan. Ngunit napakadipantay ng relasyon dahil halos 3% lang ng mga iniluluwas ng China ang napupunta sa Rusya. Para sa Beijing, maliit lang na customer ang Rusya. Para sa Moscow, China na ang at alam ito ng Beijing. Kaya sila ang nagtatakda ng kondisyon. Nagre-request ito ng hanggang 50% diskwento sa langis at uling ng Rusya kumpara sa presyo nito sa Europa. Pinapatagal din nito ang mga gas pipeline na nais ng Moscow itayo, tulad ng Power of Siberia 2, at nag-aatubili itong magbigay ng buong detalye ng pagpupundo ng proyekto sa kanilang panig. Kahit nag-usap sina Pangulong Vladimir Putin at Pangulong Xi Jinping at inunawa ng China ang pangangailangang pabilisin ng Rusya ang proyekto, hindi pa rin nagbigay ang China ng bagong schedule. Tumanggi rin ng China mamuhunan sa produksyon ng Rusya o magbigay ng bagong teknolohiya. Masaya lang itong magbenta ng tapos na produkto at kumuha ng hilaw na materyales sa Rusya. Pero hindi nito tutulungang umunlad ang Rusya. Pinalitan ng Rusya ang pagdepende sa kanluran na kinaiinisan nito ng pagdepende sa China na di nito matakasan. Pahatlo, ang mga issue sa teknolohiya. Umaasa ang makabagong militar sa teknolohiya. Ngunit, nauubusan na nito ang Rusya. Sa loob lang 30 taon, halos kontrolado ng kanluran ang makabagong ekonomiya ng Rusya. Ang EU at Estados Unidos ay bumubuo ng halos 2/4 ng lahat ng dayuhang direktang pamumuhunan sa bansa. Pagkatapos, nagbago ang lahat nang sumalakay sila. Ang dayuhang pamumuhunan na halos $500 bilyong noong 2021 ay nabawasan ng mahigit kalahati. Pinakamasama pa, walang nagmamadaling pumalit, kahit ang China. Karamihan ng inaangkat mula China ay hindi direktang kaugnay sa operasyong militar. Oo, nagbebenta nga ang China ng napakaraming drone, pero nagsusupply din ito ng mga komersyal na modelo ng drone na ginagamit ng Ukraine, kaya't nakikinabang ito sa magkabilang panig para sa kanilang ekonomiya. Ang humihinang ekonomiya at pagdepende sa kasosyong hindi nagpapahintulot ng pag-export ng teknolohiya ay unti-unting nag-aalis sa Russia ng pagiging isa sa pinakamakabagong bansa sa teknolohiya. Mga 1% lang ng ekonomiya ng Russia ang napupunta sa pananaliksik at pag-unlad, kumpara sa 3% sa Estados Unidos at halos 5% sa South Korea. Dahil pababa ng pababa ang pondo bawat taon, lalo pang nahuhuli ang Russia at karamihan ng gastos nito ay napupunta sa militar, hindi sa sibilyang ekonomiya. Bukod pa rito, nawawala sa Russia ang kakayahan nitong pundohan ang paglago dahil patuloy silang binobomba ng Ukraine gamit ang long-range drone strike sa mga oil refinery. Sa normal na bansa, ayusin lang ang pinsala at magsisimula muli. Pero ang Russian refinery ay puno ng Western equipment, mga natira mula sa dekada ng pag-aangkat ng teknolohiyang wala sila noon. Bawal ang mga pyesa, kaya ang mga plantang apektado ay hindi agad makakuha ng bahagi o serbisyo para makabalik sa operasyon. Kayang pahintuin ng isang drone ang refinery ng ilang linggo, nagdudulot ng kakulangan sa gasolina, at napipilit ang gumastos ang estado para sa emergency. Pang-apat, ang itim na butas ng manggagawa. Kahit maayos ng Rusya ang oil refinery at mga linya ng kalakalan, malamang hindi pa rin nila agad mapapatakbo ito sa tamang oras. Dahil may kakaibang issue sa demografiya ang bansa na may mababang unemployment rate na 2.1% noong huling bahagi ng 2025. Kahit mukhang magandang balita ito sa ekonomiya para sa iba, kabaligtaran ang totoo.
Sa nakalipas na 4 na taon, umaabot sa 6.4% ang unemployment rate sa karamihan ng kanlurang bansa. Bilang mabilis na paalala, kinukuwenta ang unemployment rate sa pamamagitan ng paghati ng bilang ng mga walang trabaho sa kabuuang bilang ng nasa lakas paggawa. Tapos, imumultiply ang resulta sa 100. At oo, tinamaan nga ang mundo ng malaking pandemya. Pero sa totoo lang, bumaba pa ang unemployment rate kumpara sa antas bago ang COVID. May 1.5 hanggang 2 milyong bakanting trabaho sa Rusya. Ngunit kulang ang manggagawa para dito. Nadadagdagan pa ang mga sanhi ng sitwasyong ito. Mabilis tumatanda ang populasyon dahil may pitutuldok 5 milyong mas maraming Ruso na edad 60 pataas kaysa sa edad 20. Ang mga malalaking henerasyon ay nagre-retiro. Ngunit ang maliit na henerasyong ipinanganak noong dekada 90 ay hindi kayang palitan sila. Pinalala pa ito ng digmaan. Daan-daang libong kalalakihan na nasa edad ng trabaho ang kinuha sa hukbo o napatay sa digmaan. At marami ring tumakas ng bansa para makaiwas sa sapilitang pagpapasundalo. Kadalasan, IT specialist at inhinyero ang mga ito na kailangan ng Rusya. Dahil sa paghihigpit ng Kremlin sa mga migrante, nagsara na ang pinto sa lakas paggawa na pumupuno noon sa kakulangan. May isa pang issue kung saan kulang na ang bansa sa mga sundalong ipapadala sa harapan. Kaya patuloy nitong pinapataas ang mga insentibo para sa conscription. Noong 2025, iniulat ng ilang rehiyon na ang taunang sahod ng bagong kontratang sundalo kasama ang insentibo ay 4.5 beses na mas mataas kaysa karaniwang sahod. Kaya nagdulot ito ng sunod-sunod na reaksyon. Ang mataas na sahod sa militar ay nagdudulot ng kakulangan ng manggagawa sa ibang sektor. Sanhi ng mas mabilis na pagtaas ng sahod kaysa produktibidad at mas matinding inflasyon. Kulang ang tao para sa trabaho sa Rusya. Pero hindi rin sapat ang kita ng mga trabaho para mabili ang kailangan ng bansa. Ang merkado ng mga hindi pangunahing pangangailangan, gaya ng industriya ng sasakyan, ay magandang palatandaan dito. Noong ikalawang kalahati ng 2025, naapektuhan ng husto ang Avtovaz, Kazas at gas sa Rusya. Dahil kalahati ang ibinaba ng benta ng truck, kaya nagbawas sila ng trabaho at naging 4 na araw na lang ang pasok kada linggo. Ibig sabihin, mas kaunti ang kita ng manggagawa at tuloy-tuloy ang siklo. Numero 5, ang demograpikong death spiral. Direktang konektado ang kakulangan ng manggagawa sa pinakamasaklap na bilang sa ulat. Matagal nang bumaba ang populasyon ng Rusya sa huling 3 dekada. Bumaba ang fertility rate noong dekada 90 at hindi na muling tumaas ng sapat para magkaepekto. Mula sa makasaysayang pinakamababang 1.16 noong 1999, umakyat ito sa tinatawag na mataas na 1.78 noong 2015 at pagkatapos ay bumaba ulit sa 1.4 noong 2023. Dati, ang imigrasyon ang sumasagot sa kakulangan, pero huminto rin ito nang maging negatibo ang net migration noong 2022. Lumiit ang bansa dahil sa mababang fertility rate at mas maraming umaalis kaysa dumarating. Pagkatapos, dumating ang digmaan. Batay sa independenteng pagtataya mula sa pampublikong talaan, tinatayang mahigit 200 at 20,000 sundalong Ruso ang napatay sa prente hanggang Mayo 2026. Noong Setyembre 2022 huling, naglabas ng datos ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya na nagsabing mas mababa sa 6,000 ang namatay. Malayo ang propaganda sa katotohanan ng mga libingan at tinatago ng Kremlin ang tunay na bilang kaya hindi mo ito makikita. Ano ang sagot ng Kremlin? Hindi ito patakarang talagang gagana. Nagbibigay ito ng pinansyal na insentibo sa mga buntis na estudyante, bagong paghihigpit sa aborsyon, at limitasyon sa mga migranteng kailangan ng ekonomiya. Ito ang paikot na problema. Pinapatay ng digmaan ang mga lalaking nasa edad para magtrabaho. Mas kaunting lalaki ay nangangahulugan ng mas kaunting manggagawa at mas kaunting ama. Mas kaunting ama ay nangangahulugan ng mas kaunting mga anak. Mas kaunting mga anak ay nangangahulugan ng mas maliit pang lakas paggawa sa susunod na henerasyon. Sa madaling sabi, sinisira ng digmaan ang kinabukasan ng Rusya. Hindi pa natatapos ang digmaan at unti-unti nitong naaapektuhan ang mga Ruso sa malalaking lungsod na nagdadala sa atin sa susunod na punto. Bago gawin yan, mag-subscribe ka muna sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri araw-araw.
Sinusubaybayan namin ang lahat ng nangyayari sa pandaigdigang geopolitics para manatili kang may alam. Numero 6, ang mga veteranong umuwi na naging marahas. Ngayon, may mga sundalong umuwi at para sa maraming komunidad sa Rusya, isa na itong sariling sakuna. Pinuno ng Rusya ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga nahatulang kriminal direkta mula sa mga bilangguan kapalit ng pangakong pagpapatawad. Ipinadadala nila ang mga lalaking may trauma at madalas pang inabuso sa brutal na labanan. Tapos, pinauwi ang ilang nakaligtas sa sibilyang buhay na walang suporta, rehabilitasyon at may dalang pardon. Eksaktong ayon sa inaasahan mo ang resulta. Ayon sa tala ng independenteng outlet na Virskaya, mahigit 1,000 katao na ang napatay o malubhang nasugatan ng mga veteranong bumalik mula Ukraine pagdating ng huling bahagi ng 2025 at hindi bababa sa 551 ang napatay. At yon ay mga naitalang kaso lamang. Ayon sa datos, tumaas ang malulubhang krimen sa Russia noong 2024, pinakamataas sa 14 na taon, at patuloy pang dumarami hanggang 2025. Ang karahasan ay matatagpuan sa mga rehiyon malapit sa Ukraine at tumataas din sa ilang etnikong minoryang lugar sa Russia. Ito ay lason sa Kremlin na hindi kayang gawin ng mga parusa. Ang hukbong sandatahan ng Russia ay palaging pinagmamalaki ng bansa. Ngayon, ang mga karaniwang Ruso ay nakikita ang mga pinatawad na mamamatay tao na naglalakad sa kanilang mga kalye at nagbabasa ng mga ulat tungkol sa mga commander na pinahihirapan ang sarili nilang mga tauhan at ipinapabalik ang mga sugatan upang mamatay. Ang alamat ng bayani at sundalo na pinalalaganap ng Russia ay nagdudulot na ng takot habang halos walang aksyon ang estado. Walang seryosong rehabilitasyon o mahigpit na parusa dahil ang pag-amin sa problema ay pag-amin na ang digmaan ang sanhi nito. Dahil din sa kakulangan sa budget, walang sapat na pondo para sa malawakang programang pangkalusugan ng pag-iisip. Ang Defenders of the Fatherland State Fund na dapat nagbibigay ng psychological counseling ay maliit ang saklaw at di natutulungan ang pinaka-nangangailangan. Habang dumarami ang umuuwing sundalo, namumulat ang publiko sa tindi ng problema ng digmaan at kaugnay nitong susunod na issue. Pang-7, lumalabas na ang pagod sa digmaan. Ngayon, mas maraming tao ang napapagod sa digmaan at hindi na kaya ng propaganda ng Kremlin pigilan ang pagkadismaya. Nagbunga ito ng isang uri ng paradox sa puso ng opinyong publiko ng mga Ruso. Sasabihin ng mga tao sa mga nag-i-interview na sinusuportahan nila ang digmaan, pero gusto rin nilang matapos ito agad. Noong Pebrero 2026, ayon sa mga survey ng independenteng Levada Center, mga 72% ng mga Ruso ang nagsabing sinusuportahan nila ang mga aksyon ng hukbo sa Ukraine. Umabot sa 67% ang pabor sa pagbubukas ng negosasyon para sa kapayapaan, pinakamataas na naitala, habang 24% na lang ang gustong magpatuloy ang labanan. Iyan ang pinakamababang bilang ng nais magpatuloy ng digmaan mula simula ng pananakop noong Pebrero 2022. Pag-isipan mo ang ibig sabihin nito. Halos 2/3 ng bansa ay gustong umatras, kahit karamihan ay sumusuporta pa rin sa mga sundalo. Tumigil na ang mga tao sa paniniwala sa misyon, pero di pa nila alam paano ito diretsahang ipahayag. Pinakamataas ang suporta para sa negosasyon sa kababaihan, mga Rusong wala pang 4, mga nakatira sa probinsya, at lalo na sa mga kumukuha ng balita mula social media at YouTube kaysa state TV. Kontrolado pa ng Kremlin ang telebisyon, pero hindi ang internet, at ang online generation ang pinakaayaw lumaban. May isang mahalagang sagabal, at ito ang huling takbuhan ng Kremlin. Kapag sinasabi ng mga Ruso na gusto nila ng negosasyon, kadalasan ang ibig nilang sabihin ay isang paborableng pagtatapos ayon sa kagustuhan ng Russia. Halimbawa, marami nang nagsasabi na dapat pang palakasin ng Russia ang atake sa Ukraine kung walang kapayapaan. Ibig sabihin ng pagkapagod na yon, iniisip ng iba na dapat palakasin ng Russia ang pag-atake kahit walang aktwal na gagawa nito. Nung unang bahagi ng 2026 bumagal ang mobilisasyon at nabawasan ng mga 20% ang recruitment ng kontraktual kumpara 2025 dahil nahirapan ng kumuha ng bagong sumasali. Kapag pagod at walang pakialam ang mga tao, malamang tututol sila
sa hayagang mobilisasyon na posibleng tanging paraan ng Russia para makakuha ng sapat na tao sa digmaan. Pangwalo, ang bansa ay pisikal na nagkahawatak-watak. Ang infrastruktura ng Russia ay mula pa sa panahon ng Soviet at hindi akma sa makabagong panahon. Kaya nang dumating ang digmaan at napilitan ng gobyerno na maghigpit ng sinturon dahil sa kakulangan ng budget, sinubukan nilang bawasan pa ang madalang na pagmamantini. Ang taglamig ng 2023, 2024 ang pinakamatindi sa 2 dekada na nagdulot ng pagkawala ng init at tubig sa milyon-milyon sa gitna ng matinding lamig. Noong Enero 2026 lang, nagtala ang Rusya ng halos 1,800 aberya sa kuryente, tubig at pagpainit. Doble kumpara sa parehong buwan nung nakaraang taon. Dagdag pasakit pa, kahit pumuputok ang mga tubo, tumataas pa rin ang bayarin. Tumaas ng average na 12% ang mga singil sa serbisyo noong kalagitnaan ng 2025, higit 20% pa sa ilang reyon, na mas matindi ang epekto sa mga pensyonado at mahihirap sa kanayunan. Maging ang bagong infrastruktura ay bumabagsak na rin dahil sa propaganda ng Rusya. Upang protektahan laban sa drone attacks, sistematikong inaalis ng pamahalaan ng Rusya ang internet sa mga rehiyong malapit sa Ukraine o may mahalagang target militar. Sinimulan din nitong ipagbawal ang napaka-popular na social media app na Telegram at pinalitan ito ng lokal na ginawang pekeng bersyon, Max. Natuklasan na may malalaking issue sa seguridad, kaya inirekomenda ng pamahalaan na bumalik ang mga sundalo sa paggamit ng Telegram. Malalaman mo kung bakit mainit itong isyung pampulitika. Kayang tiisin ng mga Ruso ang digmaang nilalabanan ng di kilalang tao mula sa mahihirap na lugar. Pero kapag naapektuhan na ang supply ng init sa malalayong lugar o ang internet sa malalaking sentro, mahirap na itong ipagsawalang bahala. Plano ng Kremlin na gawing moderno ito gamit ang dayuhang pamumuhunan. Ngunit hindi na ito dumarating ngayon. Nagsimulang maglabas ang Ukraine ng mas maraming sandatang may mahabang abot. Kaya inaasahang titindi ang internet shutdown habang pinipigilan ng gobyerno ang pagkalat ng balita. Ngunit hindi ganap ang lahat ng pagsisikap dahil kinukuha ito ng sistema. Numero 9, corruption na sumisira sa makina ng gera. Bawat rubel na ginagastos ng Rusya sa digmaan ay dumadaan sa isa sa pinaka-corrupt na sistema at karamihan ay hindi umaabot sa harapan. Bago ang digmaan, tinatayang ng analyst na hanggang 2/4 ng halaga ng kontrata ng Estado ay nakukurakot. Higit 1/4 ng budget o 6 punto. 2% ng ekonomiya ang nawawala dahil sa korupsyon. Dahil sa digmaan, dumami ang kontrata sa depensa, pondo sa fortification at bayad sa sundalo. Madaling nakawain ang mga ito. Nung tagsibol, 2024 nagsagawa ang Kremlin ng malawakang paglilinis sa depensa, inaresto ang mga opisyal. Nagbukas ito ng mga kasong kriminal dahil sa nakaw na pera sa mga border ng Kursk, Bryansk at Belgorod. Mga rehiyong dapat pinatibay laban sa Ukraine. Hindi talaga para pigilan ang pagnanakaw ang mga kampanya laban sa korupsyon. Layunin lang ng mga ito na palitan ang nakikinabang ng mas sunod-sunuran at kaayon ng kasalukuyang programa habang pinananatiling tapat ang iba sa pamamagitan ng takot. Sa halip, lalo lang pinapalabo at pinapahina ang sistema. Kapag ang mga patakaran ay pabago-bago at maaring mawala ang proteksyon mo sa isang iglap, ang matalinong gawin ay kunin ang lahat ng makakaya mo ng mabilis hanggat maaari. Kaya lalong bumibilis ang pagnanakaw hanggang sa wala nang matira para magnakaw kundi isa na lang. Numero 10. Ang gitna ng Rusya. Ito ang nagpapakita ng ugat ng kahinaan ng Rusya at nagpapaliwanag kung bakit ganito ang kalagayan nito. Hindi talaga pamahalaan ang Rusya. Isa lang siyang tao na napapalibutan ng mga tagasunod na sumasang-ayon lang. Si Putin ang nagdedesisyon mag-isa, palihim, at kumukonsulta lang sa maliit na grupo. Walang totoong debat, walang malayang pagsisiyasat, at kakaunti lang ang mga taong nananatili sa kanilang posisyon kapag sinabi nila kay Putin ang mga bagay na ayaw niyang marinig. Mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Kaya lahat ay nagsasabi sa boss ng gusto niyang marinig.
Nagkaroon ito ng malalaking epekto na labis na nakaapekto sa tagal ng digmaan. Maraming analyst ang naniniwala na sinimulan ni Putin ang pagsalakay na ito na kumpiyansang matatapos ito sa loob lang ng ilang araw. Matagal nang sinasabi niya na iisang lahi ang mga Ruso at Ukrainians, ang Ukraine ay bahagi ng makasaysayang lupaing Ruso at ang kanilang gobyerno ay papet ng kanluran na agad babagsak kapag inatake ng Russia. Naniniwala siyang tatanggapin ang Russia bilang tagapagpalaya. Noong Hulyo 2021, naglabas siya ng mahabang sanaysay na itinatanggi ang Ukraine bilang tunay na bansa at pinabasa ito ng militar ng Russia. Alam agad ng mga ahensya ng intelihensya ng Russia ang sagot na gusto ng kanilang amo tungkol sa kalagayan sa Ukraine. Sinabi ng FSB sa Kremlin na hindi lalaban ang mga Ukrainian, mabilis babagsak ang Kyiv at baka tanggapin pa ang mga tropang Ruso. Kaya inilunsad ng Russia ang pinakamalaking digmaan sa Europa mula 1,900 at 45 gamit ang halos katang intelihensya para mapasaya si Putin. Walang makapagsabi, Ginoong Pangulo, na mali ito. Ang parehong sistema rin ang nagpapatakbo ng bansa at konseho ng digmaan. Maaring sabihin na ang lahat ay nakasalalay kay Putin na walang kahalili o malinaw na plano kapag nawala siya. Kung may mangyari kay Putin at dahil sa kanyang katandaan, nagiging mas malamang na mangyari iyon. Maaring pumasok ang Russia sa isang gulo kung saan mag-aagawan ang natitirang nagharing uri para paghatian ang natitirang bahagi ng gobyerno at pagkuhanan ng makikinabang. Pero siguro ang pinakamalaking problema ay ang mga epekto ay nagpapalakas sa isa't isa. Kaya hindi na ganun kalaki ang epekto ng digmaan. Kahit matapos ang digmaan bukas, sira pa rin ang Russia. Panoorin ang video at mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita sa buong mundo.